panibagong pag-uusapan. So actually, ano lang kasi umaga na Di ba kung sinigong dati, tawag dito, kinakapihan nila. Yung si Robin Padilla. Binubuhat pa ni Robin Padilla. Dinadala pa nila sa simbahan, tapos sinusubuan pa nila ng lugaw kahit karton, di ba? Ngayon meron ng panibago. Si Bato na. Ito guys, kaya ganun, senador mo karton. Bring him home 2.0. Bring him home 2.0. Yan yung sinasabing guided by the Holy. Hindi. Pangit yun sa Bible parang sasabihin mo, I am guided by the Holy Spirit. Ano yan? Yun yung pinakamatindi, mga kababayan. Pero ngayon, holy. As in holy by Holy ka na. Holy ka na. You are guided by the Interpol and ICC. Okay? Isipin nyo mga kababayan si PBB, sa administrasyon lang ni PBBM mangyayari yun. Yung bato magiging karton. Ay, grabe. Totoo. Yung bato magiging karton. Grabe naman. Nung una, bato naging marshmallow. Pero mas malala pala. Pero yung bato naging karton. Tsaka, isipin nyo mga kababayan ito, pagbalik namin ng Pilipinas, meron akong i-reveal. Kasi nakausap ko si Ninong Ninong? Si Ninong! Anong sabi? Ang sabi ni Ninong. Ako na ang bahala pag tumakbo dito. Hindi namin tatanggapin. Nagkakatuwaan lang kami dito mga minamahala. Pero, di ba, this is quite interesting na itong si Senator Bato de la Rosa, medyo lumalambot talaga. Kasi nung una, di ba, mapapansin nila. Lalang mo talaga. Akalain mo, bato to karton? Kasi di ba, promise mami na mahal, di ba ang sabi niya noong una, hindi daw siya natatakot sa ICC. Sinong gindabanuhan niya pa? Yung kay Trillanes, nagkaroon sila ng issue. Sige, go ahead, make my day. Kahit ngak-ngak ka pa ng ngak. Di ba, napakaklaro naman na sinabi niya. Tapos ngayon, na na-issue na siya ng warrant of arrest, bigla niya sinabi na bakit ako ini-issue ng warrant of arrest. Tapos ginamit niya pa si Atty. Torreon bilang tagapagsalita na dapat daw, ipakita ko sa inyo ito yung sinabi niya kay Atty. Torreon, mga minamahal. Para klarado ang lahat dito sa sa ginagawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Lumambot talaga Humihingi sila, very clear, humihingi sila mga minamahal ng rule of law at due process. Like, di ba, hindi ka ba yan ba yung yan ba yung sa nangyari kay Bato kanina? Yung kay Kibuloy, legal counsel ko ni Kibuloy, di ba? Si Atty. Torreon. Yung kasama ni Kibuloy na mag-surrender, nag-counsel din siya ni Bato. Ang sabi niya, dapat daw, kung totoo man daw, sabi niya, basahin ko dito if proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law. So, di ba nakakatawang isipin na si Atty. Torreon, yung mismong partido ni Senator Bato de la Rosa, yung mga DDS, nanghihingi ng salitang rule of law na samantalang nung panahon ng tukhang, wala ngang rule of law tapos walang due process. Kumbaga sinasabi nila, idaan daw yung kay Bato sa tamang proseso. Hindi naman maglalabas ng warrant o para isang ICC. Grabe ka, Torreon. Grabe ka, Torreon. Kay Duterte, hindi mo ginawa yan. Binabypass nga yung batas, di ba? Oo, kay Duterte, hindi niya ginawa yan. Di ba? Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo, men, na bakit kayo manghihingi ng... At saka talagang nasa rule of law naman at nasa due process naman talaga. Di ba? Totoo namang nasa rule of law at nasa due process naman talaga yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi hindi naman maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court nang wala silang matibay na ebidensya. Tama. Alangan naman ipahiya nila yung kanilang institusyon sa buong mundo. Tama. Diba, mga minamahal? At saka take note mga kababayan kay presidente na rin ang galing kahit do sa issue ng flood control na idadaan nila sa tamang proseso. Kailangan may managot pero dumadaan sa tamang proseso. Kasi ang sabi ng iba, madaliin na daw. Diba? Ito yung sabi ni PBB. Madaliin na, sabi ng mga DDS, madaliin na daw yung investigasyon, ipakulong na daw yung dapat ipakulong. Hindi kasi yan Di ba? Kasi kung mali yung investigasyon, makakalusot yun. Tama. Diba? Madidismiss lang yung kaso. Madidismiss lang yung kaso. Pero kung ginalingan yung investigasyon, di ba? So, huli talaga. Hindi na makakawala. So, yun po yung ating ni PBBM.
sa mga Pilipino na wag po tayong padalos-dalos ng mga At saka, sinasabi, di ba? kung nasa kapangyarihan ka, wag mong abusuhin yung power mo. Kasi yung power mo, it's only take 6 years. Ganyan lang ka, ano? Kaya, Pero ako, sa totoo lang, pag ako po yung naging vice president, abusuhin ko, mag-party ako habang binabaha kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Yung aarkila ng fire dancer. Tapos ipopost yung larawan, tapos bigla ang kumbuburahin. Pag na-screenshot nyo na. walang paninindigan. Well, kung sa bagay, mga minamahal. Kami ang apoy na hindi mapatay. Kailan ba nagkaroon ng paninindigan ang mga Duterte? Walang paninindigan. Kailan ba nagkaroon sila ng paninindigan, men? Kaya Wala silang paninindigan. Never naman talaga sila nagkaroon ng paninindigan. Kung sa Digong nga, sabi niya, 3 to 6 months, mawawala yung droga, di ba? Hindi naman nagkatotoo. Hindi nagkatotoo. Yung jet ski, nagkatotoo ba? O yung pupunta daw siya sa West Philippine Sea, sakayan jet ski, nagkatotoo Pero ba? ang alam ko magkakatotoo yung abo uuwi ng Pilipinas. Hindi ang alam kung magkakatotoo. Si Grabe iba to, ka, hindi na 1.1. magpapasko sa bansang Pilipinas. Yan yung totoo kasi huhulihin na siya. Kaya nga, Yan totoo. May warrant of arrest na ang lolo ninyo. So payag ba kayo nun? Senador nyo karton. alam nyo ba mga kababayan yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Bato ngayon? Kasi magpapasko, baka maaresto siya. Oo. Tapos ngayon, ang sinabi pa ni Robin Padilla, nung naitanong sa kanya yung mga bagay-bagay about dyan, busy po ako ngayon sa pagsasaayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo. Bago ninyo kami ipagkanulo para maipakulong, magbanat muna tayo ng buto magbanat. para makatulong sa kapwa. As if nagbabanat siya ng buto. Akala ko ba sasamahan niya si De La Rosa? Busy na daw siya ngayon. Busy ka na? Kay bilis namang maglaho na. Anong pakiramdam, Senator Bato, na bigla kang nakalimutan ni Senator Robin Padilla? Sasaktan ako nun. Aray, ouch! Siyempre. Sound effects muna tayo. Umayos ka dyan, uupakan kita. Kay Robin yun Sound effects. Guys, alam nyo ba? Sabi ko nga, pag uwi namin ng Pinas, meron kaming i-reveal. Ano yun? Atin na West Philippine Sea! Yay! Oo, at saka nakausap namin si Ninong ko. Hindi katutulungan si Bato. Wala talaga. Wala talaga. No? Iiyak si Batong. Magiging literal na karton. At saka mga kababayan, huwag kayong magpapapaniwala kay Kiko Barsaga, ha? Ino-okray lang kayo niyan. Uy, baka mamaya pumunta na si Kiko Barsaga doon sa dahig. Nagkakape, katabi niya yung karton ni Bato, tapos karton ni tapos bring him home daw. Kaya nga eh. Kiko Barsaga, tapos yung sisigaw, bring him home. Bring him home. Tsaka mga kababayan, yung sinasabi ni Kiko Barsaga na na tawag dito, na si PBBM may kasalanan kung bakit maaresto si Bato de la Rosa. Alam naman po natin lahat yan na walang... Maaresto naman talaga si Bato. Oo, na walang kasalanan dyan si PBBM. Masingit ko lang. Apaka-bias nyo naman sasabihin yung kasalanan ni PBBM kung bakit maaresto si De La Rosa. Kasalanan po yan ni Digong at ni De La Rosa sa panahon ni Digong kasi abusado po sila sa kanilang kapangyarihan. Yan yung... Maraming namatay. Tapos ngayon, biglang kasalanan ni PBBM. Tapos hihingi kayo ng hulog. Kapal ang mukha nyo. Bakit nung panahon ninyo, meron bang hulog law? Meron bang due process? Mayroon naman daw, basta lang itutumba, tapos na. Na-desisyon na. Binabypass na Tingnan nyo nga si Dilima, diba? Anong ginawa nila kay Dilima? Oo, kawawa nga si Grabe. Dilima eh. Grabe, Kasi ginawa nila kay ginago Dilima. nila, pinagtawanan, pinagtripan, di ba? Binabo yung Pati yung pagkababae. private na buhay ni Dilima, pinangimasukan pa nila, di ba? Diba? Kaya nga. Oo. Ginawang katawa-tawa. Nakakainis yun bilang isang babae. Tapos malaman-laman na acquitted pala. So, meaning talaga, mahilig talaga silang gumawa ng fabricated case. Oy, by the way, speaking of fabricated case, ito walang fabricated dito kasi lahat ng mga documents, simula kay Digong, yung 8,500 pages, yung 16 hours video clip, lahat yun totoo. Diba? Tapos kung sakali mang itong si Bato de la Rosa ay dalhin na sa International Criminal Court, lahat po yan may basihan kasi hindi naman po ipapahiya ng ICC yung kanilang reputation, 'di ba? Sa buong mundo kung walang basihan yung kanilang Tama. paghuli kay Bato de la Rosa. Pero hindi ibig sabihin na hinuli si Bato, guilty na siya. Syempre dadaan pa din naman siya sa proceeding, sa process talaga. Pero isa lang alam ko dyan,
pag naaresto si Bato de la Rosa, may magpuputol ng may magpuputol ng tarugong itim. Tarugo. Ano yung tarugo? Bring him home! Etits ng bingot. Uy, grabe ka naman. Hindi naman po tayo sa mga kababayan Pilipino po natin na may karamdaman na ganyan. Hindi po ito nyo para po ito kay Jack Aragones. Aragota pala. Ayok, binago yung pangalan. Jack Aragon. Kaya Aragones. Dahil ka kay... isusumbong ka namin kay Ay, yun ang abangan natin mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit mas kapanapanabik itong pagkaka-aresto kay Bato de la Rosa compare kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit? Kasi si Bato de la Rosa pagka na-aresto, handang magputol ng tarugong itim itong si Sir Jack. Yan yung inaabangan ko dyan. Alam niyo, wala naman talaga akong pakialam dyan kay Bato kung ma-aresto yan kung hindi niya makita yung apo niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang style kasi nila, taawa effect yun yung gagamitin yung apo, pamilya, kailulihin sila. Hindi dapat yun. Maangas ka noon, patunayan mong maangas ka pa rin ngayon. Diba? Baka sabihin ni Bato, inaano natin yung kanyang, yung kanyang kapamilya. Sa kanya mismo nang galing yan. Siya nag-open yan. Siya nag-open yan. Para yan. Wait lang, ayusin lang natin yung ating camera mga kababayan set up. Wait lang, ayusin lang natin yung camera natin. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Bibs at saka kay Tatay Marcot, kay Nanay Emma. Shoutout po sa inyo Yan. Ayusin lang natin. Yeah. Paano ba to ballpoint? Sabihin mo. Open Sesame. Hindi. Ano yan? Yan. Yan. Ano to, podcast namin tong tatlo Kaya kung mapapansin nyo, tatlo kami dito. Kasi dumayo ako sa kanilang kwarto ni Ballpoint Man. Ang kasama ko kasi sa kwarto si Tol Sangkay. Nagbablog din siya doon. Oo, update na lang kami dito mga at saka nagkakatuwaan kami. Actually, nga po pala, pumunta kami doon kina Sir Glenn sa kabila. Kumato kami. Lalabas na si Sir Glenn. Nakakulong na po, hindi po makalabas ako. Nandito nga kanina si Kuya kaso ayaw sumama sa vlog. Hindi si Sir Glenn, di makalabas Bakit? Ba't di siya makalabas sa kwarto? Yung dyan, bakit di siya makalabas? Dapat tinawag mo para apat tayo dito para makilala din siya ng mga viewers natin. May subscribe yung Munting Tinig. Nasaan daw tayo? Sa West Philippine Sea. Nasa po kami? Nasa Planet Yekok. Pag uwi na lang namin. Saka namin sasabihin sa inyo pag uwi namin mga kababayan. Saka yung mga karanasan namin dito, grabe. Sobrang solid. Oo, ang mahal ng live. So anyway mga kababayan, ito, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dun sa inilabas ni Ombudsman Boying Remulla patungkol po dito sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa na inilabas na daw po. Sa tingin nyo mga kababayan, tama ba ang ginawa ni Ombudsman Boying Remulla na ilabas yung impormasyon patungkol po dun sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa? At sa inyong palagay mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa posibleng si General Torre di umano ang umaresto dito po kay Senator Bato de la Rosa kasama itong si former Senator Trillanes, kasi yan po yung gusto ni Senator Bato. Ang arestuhin po siya arestuhin po siya at kasama itong si former Senator Trillanes, at si former Senator Trillanes mga kababayan ang magpuposas sa kanya mga kamay. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa issue po na yan mga kababayan.